sa DCXLU Tanungin natin, unahin muna natin ang yung desisyon ng Comelec and Bank kung saan ay nanalo talaga pala si Congressman Benny Abante dyan sa Maynila. Makakausap natin sa Attorney John Rex Laudianco ng Comelec. Attorney John, magandang umaga. Magandang umaga po, Sir Aljo, at sa lahat po natin nagkapakinig. Ano pong nangyari po doon at bakit naging void ab initio ang kandidatura ng nakalaban ni Congressman Benny Abante dyan sa Maynila? Lumalabas po kasi hindi nakakomply si Mr. Luis Joey Chua Uy dun sa number 1 requirement ng pagiging member ng House of Representatives. Ito po yung pagiging natural-born Filipino citizen. Lumalabas po kasi sa pagdinig at base sa mga ebidensya, ito pong magulang ni Luis Joey Chua Uy ay mga naturalized citizen lamang po. At naipanganak po na nauna, pinanganak po noong 1962 si Chua Uy, ngunit na naturalized lang po yung kanyang tatay noong 1967. And therefore, sinasabi nga po ng ating mga batas ay hindi po natural-born citizen po ng Pilipinas si Mr. Chua Uy dahil kinakailangang ma-perfect, may kinakailangang gawin si Mr. Chua Uy para maging Filipino citizen po. Okay, so ito ba ay may final na desisyon na ito ng Comelec at makakaupo na bilang congressman si Abante? Hindi pa po. Hindi dahil pa? ito po Okay. decision lamang ng second division, may karapatan po si Mr. Chua Uy na umakyat via motion for reconsideration sa Commission and Banks po. Okay, so matatawag pa ba nating Congressman-elect si Uy ngayon? Sa ngayon po, dahil hindi pa naman po final and executory decision, maaari pa naman po. Okay, kailan ho talaga natin malalaman kung sino pong uupong kongresista po sa distritong yan? Ita po natin, kung siya po yung aakyat ng via motion for reconsideration, hintayin po natin ang desisyon ng Commission and Bank. Kung hindi naman po, ay maaring maging final and executory sa loob ng 5 araw ang desisyon na ito ng ating second division po. Ano po ang iyong reaksyon naman sa banat ng ilang kritiko ng Marcos Jr. administration dito po sa nangyaring tawag dito sa kandidatura ni Congressman Abante na natalo pero disqualified pala talaga ang kanyang kalaban? Hindi naman po kasi ganito po ang sinasabi ng ating batas na kahit po nabotohan, merong kwalifikasyon na tinatakda ang ating saligang batas. Konstitusyon po mismo ang nagsasabi. So hindi po maaari na porket nakakuha ng pinakamaraming boto ay hindi na mababaliwalain na natin ang requirements ng Constitution. Mananaig po lagi ang Constitution laban po dito sa mga pangyayaring ito. Okay, may iba po ako. Nagdesisyon na rin ng Comelec, Second Division, na tuluyang kanselahin ang registration ng Duterte Youth Party List sa kabila ng panalo nito noong midterm elections. Ano po detalye po nito? Attorney John? Malabas po kasi hindi rin po nakapag-comply ang Duterte Youth dun sa isang jurisdictional requirement para maging rehistradong party list. Ito po yung tinatawag nating publication ng kanilang petition, ng manifestation of intent to participate at yung listahan ng kanilang mga officers at nominada kasama na ang order ng ating Comelec. Lumalabas po kasi nung sila po ay nag-file ng petition noong 2018, agad-agad na-dismiss ito nung isang division. Ngunit pag-akyat nila via motion for reconsideration sa Commission and Bank ay na-grant, hindi nakapag-publish po sila. At sa gayon, hindi na-comply yung requirement na kailangan malaman ng buong mundo ano ang kanilang grupo, ano ang kanilang tinitindigan, sino ang nasa likod at kung sila ba'y sumasali dito talaga sa party list. Ito po sa pamamagitan ng publication. Hindi po yan naisagawa. Opo. So, questionable kung ano ba talagang nire-represent itong party list na organization na ito? Hindi naman po, malinaw naman po yan. Ngunit yung pong requirement kasi para maka-acquire ng jurisdiction, kailangan magkaroon ng publication. Nagkaroon din po ng ikalawa na dahilan kung bakit tinanggal ang registration ng Duterte Youth. Ito po yung kanilang paglabag dun sa mga kondisyon ng pag-grant kasi po dun sa kanilang mga sinagawa sa kanilang Facebook page, sa kanilang social media, parang nag-advocate po sila ng violence. At ito po ay ginamit na ground ng second division para kansilahin yung kanilang registration din po. Nakasaad sa Party List System Act, dapat nasa edad 25 hanggang 30 anyos lamang ang pinapayagang party list representative sa youth sector. Hindi ba ito nasunod ng Duterte Youth Party List?
lumalabas po kasi nung naging nominado po si Mr. Ronald Giancarlo Cardema, siya po ay lampas na sa edad, kaya nga po siya ay na-disqualify. At tinuring din po ito ng dibisyon na sinasabi na nagsabi ng hindi totoo yung party list group. Bagamat ito po ay nakatasyon sa nominado, ang nag-nominate sa kanya ay yung party list group. At dahil dito, isa pa ito sa nalabag din ng Duterte Youth sa mga kondisyon. Ano ba talaga nire-represent dito pong party list organization na ito, Duterte Youth Party List? Ayun po sa kanilang mga papel, ito po ay mga youth at sinasabi nga po nila ay young professionals. Yun daw po dalawang sektor na yan. Okay, sige. Alright. So hindi pa pinal ang desisyon na ito at wala pang epekto sa pagkapanalo ng grupo nung nakarang eleksyon dahil maari pa ba silang maghain ng motion for reconsideration? Ilang araw ho? Po, sa loob din po ng 5 araw, kailangan makapag-file po sila ng motion for reconsideration sa Commission of Bank. Pero kakaiba po ang sitwasyon ng Duterte. Kung matatandaan natin, Sir Aljo, hanggang ngayon hindi pa po sila napoproclaim dahil nakasuspend yung kanilang proclamation po. Okay, sinuspinde ka ng proclamation. Oo, dahil na rin sa naturang kaso. Kayo, tama po. Okay, may tanong lang ho dito. Totoo bang na-delete lahat ng files daw sa National Printing Office? Ano-ano po ang na-delete? Opo, ang tinanggal po natin yung mga data po tungkol sa official ballot, sa accountable form at pati na rin po yung VIS. Bakit po? Para hindi na makapag-imprenta ang National Office ng anuman pong mga bagay na nabanggit dahil tapos na pong halalan. Kasama po yan sa seguridad na ni-implement. Hindi po nakangangahulugan na talagang nabura na lahat dahil ang files po ay nasa COMELEC. Ang dinilit lang po natin ay yung nandoon sa server ng National Printing Office dahil tapos na po ang kanilang obligasyon mag-imprenta. Kaya wala pong katotohanan yung Facebook post na dinilit lahat. Hindi po, yung nandun lamang sa National Printing Office. Okay, maraming salamat po sa paglilinaw sa mga isyong ating pong naitanong sa inyo. Attorney John Rex Laudianco ng COMELEC. Good morning. Salamat po. Good morning.